guys. Ready na. We're waiting na lang. Salam. See you in a bit, baby Ishmael. Ano, time check? It's 05:53. 05:53. 7:30 AM yung schedule namin. Wish us luck. Sabi dito 1 to 2 hours daw yun. Pag napanood nila yan, wala na. Okay na na. Yung video. Ano yung sabihin? Sabi mo, wish you luck. Ha? Sabi mo, wish you luck kasi. So, I'm sure kung napanood nito guys, nakalabas na sa Ishmael. Excited ka na ngayon? Excited na ako ulit maging tatay. Kapatid today. Another one. Abangan yung susunod ulit. Joke lang. Awa ka. Have mercy. Oh my God. 4:30 AM kami gigising. Tapos, yeah, may coffee siya ready. And then bread for breakfast. Ako naman, 12 AM fasting na. Bawal lang kumain anything. Kahit drop of liquid, bawal. 1:30 AM. Sa Pilipinas. 1:30 AM sa Pilipinas? Saan na yan? Yeah, 7:30 AM dito. 1:30 AM naman sa Pilipinas. Hello, Philippines! So yan, nag-CR na ako ngayon. So they gave me wipes, warm wipes, para doon i-wipe yung whole body. And then bag, plastic bag. Dito ko lalagay lahat ng damit ko. Kinuhanan na rin ako ng blood samples. Tapos, here's my love gown. Daming arte. What's up, guys? Nandito na si Tata. So, yeah. Dami na akong saksak. Dextrose is on. Ang tawag dito? Waiting area. Waiting area ba tawag dito? Observing. Yeah. So, nakamonitor na kami sa lahat ng ginagawa sa amin ni baby. Ay, ang dami nilang ginawa dito, daddy. Alam mo, hanggang ilong nilinis nila. Oo. Pero silang binigay na nasal sterilizer. Ganun. Ang daming Tapos meron silang kinabit dito sa leg patch ko. Compare sa US. Ay, compare sa Pilipinas. Yeah, meron silang ginalagay sa leg patch ko. Dami. Tapos ito yung nila, oh. Sige, tingnan mo yung nila, yung syringe nila. Dito sila sa... Saan? Dito. Ano yung sabihin? Okay. Sa gitna ng braso. Di ba normally dito sa Pilipinas? Dito. Diyan ka dito. Sabihin mo kayo mo. Dito ganyan. So yun. Waiting na lang. It's 7 AM na. Almost 7. 6:50. Buhay dito sa Pilipinas. Oh my gosh. Thank you. Thank you, Uncle Sam. My God. So waiting na lang kami noong time namin. 40 minutes na lang. Then, scheduled na kami sa namin. Good luck, good luck. What's up, guys? Si Dr. Kwak Kwak is waiting. So, na-move yung schedule namin. So, yung 7:30 yung operations. Pero since may nag-positive yung immune system ko, tama ba? Daddy? Daddy, nag-positive yung immune system? Nag-positive yung antibodies ko. So, na-move yung operation namin. So, 11 AM na. Nakakadalawang fluids na yata ako. So, wala pa din. Hinihintay namin yung sa blood transfusion or reserve na blood
Para if ever doon na duguin ako, meron naka-ready na blood. So, wala pa. Nag-iintay pa kami. Tapos, ang sakit-sakit na nito. Oh my God. My hands are actually swollen na din. Namamaga na siya, guys. Sobrang sakit niya sa balakang. Yan. We're so ready na, kaya lang wala pang blood. So, yan. Mabilis yung operations, pero matagal yung parang nag-blood culture pa sila dun sa dugo ko. Kasi kanina, kinuhanan na ako ng tatlong shots. 3 vials ng blood. So, yan. Waiting pa kami. Tapos mamaya, sana maging okay na. 1, 2, 3, 4 hours delayed na yung almost 4 hours delayed na yung operations. Sabi nila up to 5 hours yung waiting namin. Pero hindi pa din siya sure. The good thing naman dito sa Capulani Hospital, sobrang babait ng mga nurses nila. Wala kaming masabi kundi sobrang babait talaga. Ano, Daddy? Yeah. Ano, Doc? Wait, nurse natin. Call me Doc. There's respect. Please say doctor. Dr. Quack Quack. Yeah, oh my God. My body hurts. Natin. Nakakangalay na. So, yan. May update kami mamaya ulit kung ano na yung pwedeng mangyari. Bye-bye! What's up, guys? Andito pa din kami waiting sa tinatawag din ng triage room. Ayan po ang aking asawa. Hirap na. Pero lalabas na rin si Ishmael soon. And just watching NBA. So, ito po yung mga batas. Hindi ko po alam kung ano to. And ito. And this is English, of course. And ito po yung sa atin Tagalog. Yan. It's almost 2 p.m. na. It's almost 2 p.m. na. 2 p.m. na. Pero andito kami 5:30 a.m. Grabe. Hindi pa ako kumakain. Ano sabi sa operating? Yung nangyari. May emergency. Pwede dapat tayo ng 1:30 kaya lang. 1:30 kaso meron ulit emergency. So, waiting lang ulit kami. So, ayan. Sana maging okay lahat. What's up, guys? Nandito na kami ngayon sa recovery room. Stay kami rito for 2 hours. So, successful po yung operation. Sobrang ganda pa rin niya kahit na pretty. Ismael, nakalabas naman po na maayos. Everything went good po. So, thank you, Lord. So, alright. The update. Ito yung room namin. We'll see you guys next time. Later. Bye. So, yun na guys. Umalis na yung pedia doctor. Hindi pala siya pedia doctor pa. Pedia practitioners. So, kanina, before siya, may kumuha naman ng mga nurses. Dinala siya sa nursery. And then, after that, may practitioners naman na nag-check ulit ng second para kay baby. Ayan. Going back, yung nakwento ko kahapon about sa recovery. Oh, but before that pala, yung sa operating room. Ano ba yung difference between St. Luke's and dito? So, operating room nila, sobrang laki. Laging doon sobrang laki ng operating room nila, no? Tapos, sobrang daming equipments. Yun lang yung masasabi ko. Sa St. Luke's, malaki din. Tapos, madami ding equipments. Doon sa kanila, huge talaga. Ano, Daddy? Sobrang daming kakaibang equipments. Almost same naman yung mga, kung ano yung meron sa St. Luke's. At saka, dito, na ginamit kahapon.
Pero, pinagkaiba lang siguro yung ibang equipments na makikita mo dun sa operating room nila. Mas madami. Tapos, yung mga nurses at saka doctors, Daddy ilan? Sobrang dami, no? Sa pedia, 3. Sa nurses yata, 4. 4, Daddy. Tapos, yung surgeon, yung anesthesiologist, naging 2 pa nga yung anesthesiologist nung huli. Basta sobrang daming tao din sa operating room. Parang, mas mafe-feel safe ka kasi sobrang daming mata nakatingin sa'yo. At the same time, bawat galaw nila, binabasa nila kung ano yung ginawa ng doktor, ng surgeon, para marinig ng lahat. So, bawal magsalita silang lahat. Kunyari, 12 stitches. Basta may mahabang medical terms na ginagamit sila. 12 stitches. Tapos, kailangan lahat yung nakikinig. Si doctor na surgeon lang yung magsasalita, may kailangan iaabot yung mga dapat gawin or dapat ibigay na equipment sa kanya. Ganun. Sobrang nakakawaw. Yung experience. With the vaccine sa likod, ano ba yung tawag dun? Yung nilalagay na gamot sa likod na sobrang sakit. Actually, first time ko lang siya naramdaman. Yung previous surgery ko, hindi ko naramdaman yun. Kahapon lang, medyo nasaktan ako. Or baka dahil hindi ako nagko-contract that time. So, naramdaman ko lahat ng ginawa sa akin and sinaksak. Tapos, going back dun sa recovery room. Ayun, left, right, ayusin ka, balik-balik. Every ilang minutes yung interval, babalikan ko ulit ng nurse, pipigain ulit yung stitches mo. Do you feel anything? Masakit? So, syempre, wala akong nararamdaman. Groggy, hilo. Then, left, right, papalitan yung sheet mo. Parang 3 times pinalitan yung sheet mo. Yeah, from there, doon ikakabit yung catheter. From there, ano pa ba yung mga in-observe sa akin kahapon doon? Doon ako sinaksakan ng kahit ng mga medicines, panghilo, pain reliever, para after mawala nung anesthesia, may nakapalit na agad na pain reliever. Then yun, 1.5 hour to be exact dun sa recovery room. Dito na kami sa kwarto. Yan, ito yung kwarto namin. Yan, hindi siya ganun kalaki. Pero sobrang daming medical equipments. Tapos, dito walang masyadong maraming free. Compared sa St. Luke's. Sa St. Luke's kasi may kit na bag. Pagpasok mo pa lang dito sa kwarto mo, may free agad na kit para kala baby. As in, lahat kompleto. Meron shampoo, sabon, free diaper sila baby. Ano pa ba? Lahat yung sa akin, para ka ding yung sa akin ng mga free kit, para kang nasa hotel. May sabon. Over certificate na. You're Anoresta Flores? Yes. Okay, are you folks married or not married? Married. Married, okay. She hasn't changed her last name yet. That's all. Oh, okay, that's fine. My last name is different. They're hers. Okay, that's fine. So this front page is for you, the information. Questions you can call us 2 weeks after. You can go online and order the certified birth certificate. Okay. Yeah, going back ulit. May pumasok naman para sa birth certificate applications. So, everything that you need, hindi mo na kailangan bumaba. Dadalhin nila lahat sa'yo dito. So, yun, going back, nasakit namin sa St. Luke's. Literally, para ka nag-hotel. Kompleto yung kit nila. Mouthwash, toothpaste, toothbrush, sabon, para kay mommies, breast pad, everything. So, name it. Dito, parang wala pa ako nakikitang ganun. Pero meron din silang free diaper, free baby wipes.
Ayun pa lang yung nakikita ko. Oh, pero kasi dun sa insurance namin, ang dami nilang binigay na free. May free milk sila, may free bag din. Yung last check-up namin, parang may mga free strollers. Then, baby carrier na ipapadala pa sa bahay. So, yan. Sulit dito yung free. O baka kaya wala ng free dito sa hospital kasi marami na dun sa insurance na binigay. Ano pa ba yung update namin dito? I'm making sure na hindi ko makalimutan. Para at the same time, sabihin na din sa amin kung ano yung mga ginawa namin dito, nangyari. Kasi hindi namin nagawa sa St. Luke's na nakalimutan na namin gawin due to twins. Nahirap pag twins eh. So this time parang hindi na ganun kahirap para sa amin gawin lahat. Since solo lang yung birth. So yan, that's all for today. Again, today is Wednesday. So, Friday yung discharge namin. We don't know what will happen pa sa Thursday and Friday or this afternoon. Kung ano pa yung mga gagawin sa amin. We'll keep you guys posted. Thank you. Bye!